Inarchive ng Senado kagabi ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano-ano nga ba ang mga nangyari bago humantong dyan ang impeachment? Noong Disyembre, umabot sa 3 impeachment complaint laban sa bise ang inihain ng iba't ibang grupo sa Kamara. February 5 naman ang i-endorso ng mahigit 200 mambabatas ng Kamara ang ika-4 na impeachment complaint. Na-transmit ito sa Senado sa araw ding iyon, 2 araw bago mag-recess ang Kongreso. Sa mga sumunod na buwan, hinimok ng ilang grupo ang Senado na aksyonan na ang impeachment laban sa bise. Nakasaad kasi sa saligang batas na dapat simula ng paglilitis forthwith o agad-agad. June 10 pa nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Noong araw din na iyon, inisyu ang writ of summons kay Vice President Duterte. Ibinalik din noon ng impeachment court ang articles of impeachment sa Kamara at sinabihang magsumiti sila ng certification na constitutional ito. Humingi rin ng impeachment court sa Kamara ng resolusyon na aprobado ito ng 20th Congress. June 25, nagsumite ang Kamara ng certification na naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint laban sa bise. Nitong July 25, idineklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag daw ng articles of impeachment ang 1-year bar rule, gayon din ang right to due process ng vice-presidente. Dahil null and void daw ang impeachment complaint, walang jurisdiction ang Senado rito. Nitong Lunes, naghain ng motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema para baligtarin ang desisyon nito. At kagabi nga, nagdesisyon ng Senado sa botong 19-4-1 na i-archive ang impeachment case laban sa bise. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.